ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, noon yung may pambayad ka, depende sa ano mo, category yung rates mo. Kung ibang iyo, dividendo ka talaga na full o paglabas mo wala ka ng bayaran. Yun ang ano noon, yung 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous at dapat putang inestapa yan. Government malverse the money of the people. Ginamit mo yung pera ng ano. Even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Galing inyo yun, pati akin. Contribution yun natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pagpapa-opera ka. Ang nawala ang ating PhilHealth funds natin lahat was about 8.9 billion 89 billion. Of that 89 billion, 27 na lang ang nawala. 27 na lang ang natira. Eh, paano yan? Hindi man maano ng Kongreso. Ang atin is, bakit nila pinakialaman? Pero Mr. President, if you see that is really, may estafa case, na yan, ang problema ganito, if we're going to file a case sa court, but the justice system, the court is a government. No, the court, ang pumapasok ang Supreme Court. Kaya hintuan mo na sila eh. Huwag mong pakialaman yan, kaya hindi yan inyo. Ako, fiscal ako. Ang alam mong, nilbers nila yung pera eh. Ang naiwan kasi 29 billion lang. Out of the 89, 29 na lang. Saan ang pera namin? Ano, ibalik mo, wala mong pera. Maghiram nga ng pera eh. Ang gobyerno na ito, walang project. Wala kang nakikita ng project. Maintenance na lang. Kasi ayuda, akap, ayuda. Tupat. Yun, naubos doon. Naubos ni Romualdez kasi Romualdez, congressman lang, pero left and right ang pamigay niya. Oh, may tag 5 mil kayo ngayon. Kita ko sa TV kagabi. Pera natin. Sus Maria Joseph, Ginoo, Romualdez, oy. Nangawa ka naman sana sa amin. Yung 89. Ang Maharlika Fund, ang target nila sa ito ang 250 billion. Kinuha nila ang GSIS ng 62.5 billion. Yan, pera rin ng mga taga-gobyerno yang empleyado. Kami, sa ano namin. Sa mga trabahante yan, mag-housing loan ka, ito, kinuha, binigay para ayuda. Ang mga membro nito, hindi na makaloon, enrollment ng mga bata, mahirapan sila nito kasi magkakaroon ito ng anomaly sa flow ng ang SSS, kinuha rin 62 billion. Private lang yan. Para sa mga empleyado. LBP, 62 billion. DBP, 62 billion. Kaya yan sa sundalo, pati yung retirement, nila patayan. Given all these predicaments, sir, you have the legal basis on the issues of one. Kaya meron ng legal remedies in your mind to meron na. Lahat ito, the example yung PhilHealth na binara sila, yun yan. Hindi man nila pera ito lahat. Ito ang problema ngayon. Gastusin nila ito, naiwan, o
what is left from the original ano nila, kagaya nitong PhilHealth, 89 billion, ang naiwan ay 29 billion na lang. So, kung walang pera, anong gawin nila? Okay lang. But they juggle. Foreign ba nung? money. Wala na sila majagol dyan. Ano ba jagol-jagol? Tignan mo, bakit ang majagol? They transfer, di ba, from private to government. Hindi na ito, hindi na kailangan i-jagol. Andiyan na sa kanilang kamay. Ano pa jagulin nila yan? They would spend it, ayuda. Hindi na i-jagol mo yung ayuda. Will you initiate the filing of charges? Will you initiate the filing of charges? Or will you make a move to stop the government from taking Meron, loans? it is, tignan natin ang resulta sa Supreme Court, yung sa PhilHealth na yun. So, para may magkaroon tayo ng predicate of how to go about. They fear that you will call for a mass movement in Davao City given the situation Wala, from the PhilHealth to the Quadcom and Tignan ko lang. judicial killings. Kung Mass mobilization of people. People power for now. ang alam ko ang sinong pupunta lang doon, ikaw, pati ako. Bakit naman